Kamusta po mga kabayan? Welcome po sa isa na namang episode ng Patrol Abroad. Isang programa na nagkikwento po ng mga buhay-buhay, mga paghamon at tagumpay ng ating mga kabayan na patuloy na nakikipagsapalaran na mamuhay sa ibang bansa. Ganon din po ang mga pagbabalita at pagtatalakay ng mga issue na nakakaapekto po sa ating mga Pinoy saan mang panig ng mundo. Pabor ang maraming mga Filipino-Canadians sa Vancouver, kasama na rin po mismo yung mga supporters ni Vice President Sara Duterte na ituloy ang impeachment proceedings laban sa kanya. Ito daw ay para magkaroon ng pagkakataon ang Vice Presidente na madepensahan ang kanyang sarili. May report ang ating kasamang si Rowena Papasi. Dismayado ang ilang mga Filipino-Canadians matapos ibalik ng Senado sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtataka ang ilan kung bakit tila inupuan ng Senado ang pagbubuo ng impeachment court para litisin ang mga reklamong isinampa laban sa Vice Presidente. It is disappointing kasi I think it should proceed na kasi parang okay naman eh. I think it's good not to proceed na with the Senate kasi people are clamoring for truth and accountability. Ang iba naman ay nag-uudyok kay Vice President Sara na harapin ang paglilitis ng Senado kung talagang wala siyang kasalanan. Kung wala ka talagang itinatago, di ba, i-face mo na lang, mag-attend ka kung mayroon ka ng invite na mayroong session tungkol dyan, so pumunta ka, pakita mo sa tao na hindi ka guilty, di ba? Kung wala kang talagang ginagawang, kung hindi totoo yung mga sinasabi nila, well then just go and face it and explain and things like that. Maging ang grupo dito ng Duterte supporters, ang Maisog Vancouver, ay pabor din na matuloy na ang pagdinig ng Senado sa mga ipinasang impeachment complaint ng Kamara laban kay Vice President Sara. Ako, kung tutuusin, parang mas okay nga sa amin kung matuloy para maipakita ng Vice President kung ano yung pruweba niya or ano yung mga to support her claim na everything was legal. COA cleared her. Kung ano man yan, regardless of what, support namin si VP Sara, our Vice President, regardless matuloy o hindi. Dahil si Vice President naman is ready pati na mga lawyers niya. So, wala kaming, sa ngayon wala kaming say, pero suportado namin ang Vice President. Gayunman, kinukwestiyon ni Yabo kung bakit ang pinag-iinitan lang ng mga mambabata sa Pilipinas ay ang confidential funds ng Vice Presidente. Ang daming may confidential funds. Ang President ay katutak ang confidential funds. Some of the offices, public offices, may mga confidential funds. Be fair. Kung imbestigahan nila si Inday Sara because of confidential funds, lahatin nila. Kumpiyansa ang mga opisyal ng Maisog Vancouver na walang nagawang paglabag sa batas si Vice President Sara, lalo't na clear na rin nila ito ng Commission on Audit. Pero ayon sa pagsisiyasat ng ilang fact-checking group sa Pilipinas, nadeterminang nilinaw na ng COA noong 2022 na ang kanilang unmodified opinion ay tumutukoy lang sa kung tama ang pagkakahanda ng financial records ng isang ahensya at hindi sa kung meron o wala silang nakitang irregularidad. Samantala, sinabi ni Gumbok na susubaybayan nila ang impeachment proceedings sakaling matuloy na ito. At kung makikita nilang naging parehas ito, tiniyak ni Nayabo at Gumbok na igagalang nila ang desisyon ng impeachment court. Yeah, As long as fair. Yeah. Fair ang laban, wala pong under the ground, wala kaming problema dyan. Ang mangyayari niyan kung sakto lang or makikita mong walang parang Walang bias. Hindi, tsaka alam mong hindi nilalaro yung proceedings fair ang proceeding.
We will not, of course, we will abide by whatever, the result is. Ibinalik ng Senado sa Kamara ang Articles of Impeachment dahil itinatakda sa konstitusyon na isang impeachment complaint lang ang pwedeng isampa laban sa isang opisyal at upang alamin kung saklaw pa rin ng papasok na 20th Congress ang mga isinampang Articles of Impeachment. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong patrol abroad. Samantala, naganap naman po ang unang malaking pagtitipon ng mga Filipino-Canadians sa Vancouver matapos po ang Lapu-Lapu Block Party tragedy noong Abril. Narito naman po ang ating kasamang si Cecil Doctor. Tagumpay ang unang Pinoy event matapos ang Lapu-Lapu tragedy. Nagtipon-tipon ang mga Filipino-Canadians sa Swangard Stadium sa Burnaby para idaos ang Pinoy Festival We Rise 2025. Tinatayang umabot ng 10,000 ang mga attendees. Nakita din ang ilang mga government officials at politicians na nakiisa sa mga Pilipino. Pati na rin ang mga iba't ibang lahi ay sumali sa pagdiriwang. Pinatunayan ng lahat ng dumalo na hindi matitinag ng trahedya ang Filipino spirit. We invited a few community rather than Filipino, and we had the Latino were here, and the Chinese, the Korean, and the Colombian and India. They participated this year to honor the Lapu-Lapu incident. Naging mahigpit ang seguridad sa venue. Lahat ng mga pumapasok ay dumadaan sa metal detector. It surprised me dahil nandito sila regardless of what happened last April. Na nakatulong din siguro yung mga inadvertise naming mga security, the presence of the Burnaby RCMP, and of course the Vancouver Police are here, and also we have the Navy. Nag-enjoy ang mga attendees sa mga food trucks at vendors na sumali sa festival. Samantala, ang mga kabataan ay makikitang nagsasaya sa mga bouncy castle and slide. Nagkaroon pa sila ng pagkakataon na sumakay sa patrol car ng Burnaby RCMP. Mixed presents naman ang sikat na Filipino R&B singer na si Gabe Bondoc na ipinarinig ang kanyang smooth, velvety voice. Nagtilian naman ang mga kababaihan nang lumabas sa entablado si Inigo Pascual para sa TFC Happy Hour. Pinakilig ng anak ni Piolo Pascual ang kanyang mga fans nang mag-abot siya ng mga rosas at makipagsayaw at yakapin ang mga mapapalad na pinakyat sa entablado kasama siya. It looks like it's a very successful event with so many participants. I think it's because the Filipino community is really getting larger. Yeah. So we're glad that there are a lot of Filipinos involved in organizing festivals like this. Yeah, and that we are the diminishing age. We are already like we are happy because there are people, the younger generation, Yeah. getting involved, especially the youth. Then our legacy and our hard work. culture will continue on. It will not be erased in this world. It will be better and better year after year. Ang taunang pagdiriwang ay inorganisa ng Pinoy Festival Alliance Society. Mula sa Burnaby, British Columbia, ako si Cecil Docto, ang inyong patrol abroad. Muli naman pong tinahak ng marami po nating mga kababayan na Filipino-Canadian sa Vancouver ang kalye o ang kahabaan kung saan naganap ang Lapu-Lapu Block Party tragedy noong Abril upang gunitain ang ika-40 araw ng trahedya. Nagbabalik po si Rowena Papasin. Muling nagtipon-tipon ang mga miyembro ng komunidad sa St. Andrew's Church sa Vancouver, 40 araw mula nang maganap ang trahedya sa Lapu-Lapu Festival.
Mahalaga ang 40th day para sa mga Pilipino sa paniniwalang aakyat na sa langit ang kaluluwa ng mga yumao sa pagsapit nito. Kabilang sa mga dumalo sa misa ang pamilya ni Christian Watkins, isa sa mga malubhang nasugatan ng araruhin ng SUV ng suspect na si Kaiji Adam Law ang kahabaan ng East 43rd Street. I'm still recovering from fractured right knee, fractured left pelvis, fractured ribs. One of the ribs actually punctured through the back of my body, so I still have wounds healing. I have a fractured neck and a huge laceration to the side of my head due to blunt force trauma. I also have a laceration to my kidney and my spleen. Kasama rin ni Christian noong araw na yon ang 11 anyos na anak niyang si Knox. Ayon kay Christian, nagpapasalamat siya at wala namang naging trauma si Knox kahit witness siya sa kahindik-hindik na trahedya. I don't remember anything scary, but I do remember like some things. I don't remember what color car it was, but that's like the one thing that wasn't scary that I don't remember. Kwento ng ina ni Christian na si Ninya Umaging, pauwi na ang mag-ina nang rumagasa ang sasakyan ng suspect. And next thing you know, merong tumama sa likod niya na bumagsak siya. Ang pagtingin niya daw sa kanan, akala niya yung anak niya yun na pinapump ng CPR. She thought na namatay yung anak niya. Ganon din yung apo ko dahil merong nakahawak sa kanya na hinahanap daw yung mother niya. Sabi niya, oh, where's my mom? Did she died? Nakabalik na sa pagko-compete sa breakdancing si Knox at nanalo pa nga ito ng mga medalya. Pero di tulad ni Knox, hirap pa rin si Christian na ibalik sa normal ang kanyang buhay. Isa rin ito sa dahilan kung bakit tutol siya sa balak na benefit concert ng City of Vancouver para sa Lapu-Lapu victims ngayong Hunyo. Why are no victims being consulted? But it's supposed to be for us. My pain reminds me every day. Not saying that I don't appreciate it. Maybe the timing is a little off, comes off a little tasteless, and a little tone deaf. Ayon naman kay Vancouver Councillor Lucy Maloney, susuportahan niya sa konseho kung ano ang nararapat para sa mga biktima. I just want to do whatever helps the people that need to recover, whatever they need to be supported, and any events that are arranged just really need to reflect the views and wishes of the community. Ipinangako naman ng mambabatas na si George Chow na dahil sa trahedya, prioridad na ng provincial government ang issue ng mental health. Pinaniniwala ang may mental health issues ang suspect sa Lapu-Lapu. Mental health is a big issues now in the community, across all communities. And for example, like in my community, Chinese community, mental health was not talked about because it was been that's a taboo. And now I think we should be talking more about it and reaching out to the people who have these challenges. Sa unang pagkakataon mula nang maganap ang trahedya, tinahak ng komunidad ang kahabaan ng kalye ng East 43rd. Binasbasa ni Father June Reyes, parish priest ng St. Andrew's Church, ang lugar ng trahedya upang bigyang daan ang paghihilom. Sinabi naman ni Lisa Bautista na dapat ding mabigyang pansin ang epekto sa mga residente ng naganap na trahedya. There's residents here who have been an unwilling witness. And as much as we care for our community, we should also care for people on this street because they have been living through this for the last 40 days, and it's important that we show care to them as well. Bagamat matindi ang naging dagok na ito sa komunidad, naniniwala ang mga Pilipinong community leader na may mas mahalagang aral itong iniwan. The lesson that we've learned, like in times of calamity and tragedy, we are always helping each other, regardless of religion, culture, political disposition. When someone is in need, it's everyone is hands down and helping each other. Sa pag-akyat ng kaluluwa ng mga yumao, mananatili pa ring nakasindi ang 11 kandilang ito para sa 11 biktima ng trahedya. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong Patrol Abroad. At yan po ang isa na namang episode ng Patrol Abroad. Ako po si Henry Omaga Diaz. Hanggang sa muli.